Mabuhay mga kababayan! Ako po si Kuya Deng at ito ang boses ng karaniwang Pilipino. Sa vlog na to, pag-uusapan natin ang mainit na issue, ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ano nga ba ang nangyayari? Tuloy pa ba ang trial kahit may petisyon sa Korte Suprema? Eto na, pakinggan nyo mga kapatid, galing ito sa GMA News Online. Siguradong sigurado to mga kapatid, ayan na, GMA na, di ba? Mapagkakatiwalaan daw eh. Kaya ito, babasahin na po natin. Ayon ho ito sa pagkakaintindi natin, kumbaga sarili nating opinyon, sarili nating pag-unawa dito po sa report na yan. Sabi ng ganon. Ito na, basahin po natin Kapitulo 1, 3, 4 ng Kuya Deng. Isinulat ko na lang para mas maganda. Maaring ituloy ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara kahit walang TRO mula sa Korte Suprema. Sabi ng ganon, mga kapatid. Ito ang sinabi ni na Manila Representative Joel Chua at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na parehas mga abogado. Kaugnay ito ng mga petisyon inihain ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya. Sinasabi ng kampo ni VP Sara na labag sa saligang batas ang reklamo dahil may tinatawag na one-year ban rule. Oo nga, no? Pag nagpasa ka ng impeachment, kailangan po mga kapatid, pag yun hindi na umubra, one-year ban. Hindi mo muna siya i-impeach. Ganon daw po ang ating batas. O ang patakaran na isang beses lang pwedeng maisampa ang impeachment complaint laban sa isang opisyal kada taon. Gayunman sinasabi ni Kong Chua na malinaw ang hinihingi ng Korte Suprema mga detalye tungkol sa mga naunang impeachment complaint. Aniya, kaya itong sundin ng Kamara at hindi ito hadlang para ipagpatuloy ng Senado ang paglilitis. So parang sinasabi nila, gusto nila talagang ituloy yung paglilitis. Sa totoo lang, gusto naman din talaga ni VP Sara pero kailangan dumaan muna sila doon sa sinasabing tama, may tamang proseso. Kung may nilabag na proseso, bakit pa nga ba itutuloy? Ito na. Wala namang TRO o kautusan na humihinto sa proseso. Sabi ng gano'n, no? Nila Chua to, no? Kaya dapat lang na ituloy ng Senado ang trial ayon kay Chua. Sabi ng gano'n. Dagdag naman ni Representative Ridon, legal ang kasalukuyang impeachment complaint batay sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema. Legal pala, bakit parang may mga akusasyon na pumirma-pirma tapos may bigay-bigay, no? Sabi ng gano'n, no? Okay, tulad ng sa Francisco V, House of Representative at Gutierrez B, House of Representative, ayon sa mga desisyon ito, formal lang nagsisimula ang impeachment process kapag na-refer na ito sa House Committee on Justice at pwede nang idiretso itong ipadala sa Senado basta may pirma ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Talagang may pipirma kung sakaling totoo yung nagkakaroon po ng bigayan. Sabi ni Redon, malinaw ang proseso. Wow, malinaw ang proseso. Nakakahiya naman, malinaw ang proseso. Kaya hindi ito pwedeng gamitin dahilan para hindi ituloy ng Senado ang paglilitis kay VP Sara. Trabaho ng Senado na tapusin ang impeachment trial bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Sabi ng gano'n, no? Oo nga, totoo. Pwede naman talagang ituloy nila yung impeachment na yan. Pero sabi nga ni VP Sara, bloodbath yung mangyayari. Pero hanggat maaari, no, alam natin mananalo po si VP Sara. Pero hanggat maaari, wag natin piliting dumaan sila doon sa tinatawag na ayon sa pagkakaunawa ko, magic. Kasi para sa akin mga kapatid, kapag ka tinuloy nila tong impeachment, nagkakaroon ng himala. Paano nangyari? Di ba? Hindi nga dapat pwedeng ituloy. Kasi nga sa 19th Congress pa lang, ang dami nagpapaliwanag. Tapos pupunta ng 20th Congress. Tapos ngayon sa Senado. Ang gulo. Pero wala naman tayong dapat ikabahala dyan. Sabi nga rin ni VP Sara, manalo matalo, wala tayong problema, okay lang yan. Payapa na ang kanyang kaisipan. Pero para sa ating mga Pilipino, hindi po dapat parusahan yung mga taong wala namang ginagawang kasalanan. Doon sa mga taga-kabila na nakakaunawa naman, yun nga lang hindi sila pwedeng kumalas. Kasi nga baka nabayaran sila
Maghulos dili kayo mga kapatid kasi bansa po natin ang nakataya dito. Pilipinas ho ang nakataya dito. Sabihin ho natin nanalo kayo. Sabihin na natin nanalo yung mga House of Representative. Sabihin na lang ho natin nanalo yung mga buaya. Halimbawa lang. Halimbawa to, hindi totoo. Nanalo. Anong mangyayari ngayon lalo sa kaban ng bayan? Ngayon pa nga lang po. Halos wala na tayong makitang may nagagawa nga ba ang ating gobyerno. Hindi naman ho sa bitter tayo. Ang gusto lang ho natin kahit papano, may makita tayong ito, may nagagawa na. Kaso, araw-araw po sa ginawa ng Diyos, lagi lang ho nating nakikita, puro Duterte na lamang po ang ibinabalita. Maging yung mga taga-kabilang panig, yung mga taga-kabila, hindi na sila makabalita ng mga magagandang nagagawa ng kanilang administrasyon kasi nga, wala naman talaga ano pang babalita nila. Kaya, base lang sa opinion ko, kaya ginagawa nila, aatake na lang sila sa mga Duterte at Duterte na lang ang itatapik nila kasi nga malakas. Good or bad, may views sila. Pero dito sa atin mga kapatid, kung bakit Duterte po ang ating sinusuportahan kasi nakikita po natin na tama po sila. Hindi kasi nakikita ng iba yon kasi nga hindi sila nagre-research. Ang alam lang nila may mga piatos-piatos. Oo nga, bakit may piatos-piatos? At hindi ako magsasawang magpaliwanag sa mga taong bayan kung bakit yung confidential fund hindi pwedeng sabihin yung mga tunay na pangalan, yung mga nabigyan ng budget para gawin po yung mga dapat nilang gawin. Halimbawa, uulitin ko na naman ito. Kapag ka ang isang mga ang tawag dito, mga masasama, sabihin natin, halimbawa natin yung mga sindikato, mga big time, na meron po silang mga connection sa loob. Sa gobyerno, halimbawa lang. Tapos yung mga nasa loob ng gobyerno, may confidential fund. Tapos yung confidential fund na yon, gagamitin po yun para po gumalaw yung mga taong bibigyan ng budget para puksain yung mga gumagawa ng illegal, yung mga sindikato. Bibigyan kita ng budget, Juan de la Cruz, ulitin natin to Juan de la Cruz, bigyan kita budget, eto malaki to. Paano kung nag-search yung kalaban, sino ba yung nabigyan ng budget? Si Juan de la Cruz, kilala ko yan, yayariin ko yan. Kaya nga, inilalagay na lang si Piatos, etc. Hindi tunay na pangalan kasi nga confidential fund. Ang mga binibigyan lamang po nito yung mga mapagkakatiwalaan. Si BP Sara kasi, kaya nga siya may confidential fund, gusto niyang gamitin ito sa mas magandang paraan. Hindi pwedeng banggitin ang mga tunay na pangalan. Doon pa lang matatalo na sila kapag nakikinig ng maayos dyan sa loob mismo, no? Kasi doon sa House of Representative, wala naman tayong ibang nakikita talaga. Gusto talaga nilang pabagsakin ang mga Duterte para walang kalaban sa susunod na eleksyon. Kasi nga, mahaba pa naman ang oras Kaya natin pabagsakin yan. May 6 na taon pa, may 3 taon na lang. Something like that mga kapatid, no? Hindi ho tayo naninira sa gobyerno. Ang sa atin kasi, nakikita natin na maganda ang puso ng mga Duterte at yung mga kaalyado ng mga Duterte. Kaya ipinagtatanggol natin yung mga Duterte. Ngayon sa mga taga-kabila, kung talagang may nagagawa ang administrasyon ninyo, humokus kayo doon, ibalita nyo at ibabalita din namin. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Break it down, yo.